Breaking news sa katatapos na laban ni Jerwin Ancahas sa Long Beach, California. Panalo na si Jerwin Ancahas kontra Ruben Casero via majority decision. Si Jerwin Ancahas ang naging agresibo sa laban. Akala ko nga unanimous decision na itong mga tol, pero bakit umabot pa sa majority? Si Jerwin Ancahas ang agresibo at tingin ko mas marami siyang patama. Kompleto ang patama niya sa body shot at sa ulo. 8 rounds lang ito mga tol, kaya magandang comeback fight para kay Jerwin Ancahas. Sanction ang laban nila sa super bantamweight 122 pounds. Pero parehas si Jerwin Ancahas at Casero na umabot sa 123 pounds. Sa ngayon may bagong kartada na si Ancahas na 37 wins, 24 KOs, may 4 na talo. Samantala si Ruben Casero bumagsak ang kartada sa 13 wins, 5 KOs, may 5 talo na. Abangan po natin ang mga paparting pa na laban ni Jerwin Pretty Boy Ancahas. Sa iba pang balita, kay Turman muling hinamon si Terence Crawford at Errol Spence. Sa isang panayam kay Turman, inilahad niya ang plano sa 2026. Sabi niya, ang laban ko kay Spence at Crawford, ito ang laban na dapat noon pa nangyari sa welterweight. May intindihan ito ng maraming boxing fans kung bakit gusto naming mangyari ang laban na ito. Alam ng mga fans na mas mahirap ang estilo ko para kay Terence Crawford kumpara sa estilo ni Spence. Gusto ko sana magkaroon ng isang pagkakataon na labanan itong si Terence Crawford. Hindi pa kami nagtagpo sa ring kahit noong amateur pa lang kami. Sana kahit sa pro man lang ay magkaharap na kami sa ring. Si Crawford ay naging undisputed na sa 147 at sa tingin ko kaya nating gawin ang laban na yon. Hahawakan ko ngayon ang posisyon ko at hihintayin ko ang mga kontrata. Sana sa lalong madaling panahon ay may magandang balita na. Bago matapos ang taon na ito, pawang malalaki at magagandang laban na lang ang gagawin ko. Ayan mga tol ang payag ni Kit Turman. Binanggit din niya na handa siya sumago pa kay Spence kung babalik pa ito sa ring. Kay Terence Crawford naman nakahanda raw si Turman na tanggapin kahit anong offer. Ngayong 2025 magkakaroon pa ng laban si Turman bago matapos ang taon. Sa iba pang balita, tinanong ni Silver Boy si Sean Gibbons kung posible ba ang laban ni Casimero versus Luis Nery. Mainit kasi ngayon si Casimero dahil pumirma na nga ito ng Kameda Promotion. Ang sagot naman ni Sean Gibbons, yes, posible mangyari ang kanilang laban dahil pumirma na si Casimero kay Koki Kameda. Pero kailangan muna ni Casimero magpakita ng impresibong panalo sa unang laban niya under ng Kameda Promotion. Impressive na panalo ibig sabihin hindi lang ito knockout. Pwede rin kahit matapos sa decision basta domina at bugbog ang kalaban. Featherweight ng laban ni Casimero mga tol, kaya mas mabigat at mas malaki na ang potensyal ng kalaban. Kilala si Casimero na power puncher sa 118 pounds bantamweight. Nadala niya ang lakas niya sa super bantamweight 122 pounds dahil na kayang pabagsakin si Pilipos at si Saul Sanchez. Ang tanong ngayon, kakayanin pa ba ni Casimero na dalhin ang lakas niya sa 126 pounds featherweight? Yan ang abangan natin sa muling pagbabalik ni Cuadro Alas Jandrel Casimero. Kung sa Japan ang laban mga tol, ingatan lang ni Casimero na wag mag-overweight ulit dahil nasampulan na siya ng 1-year ban sa Japan. Okay mga tol, hanggang sa muling updates.